Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Marami ang nagtatanong kung ano ang mangyayari sa atin dahil patuloy ang digmaan diyan sa Middle East. Ngayon mga kapatid, isa po kasi ang magiging epekto nito. Napakalaking epekto na baka tumaas palalo ang presyo ng diesel at gasolina na ating aangkatin. Kaya po, bumalik tanaw po tayo doon sa ating magaling na kababayan na si Daniel Dingle, na nakaimbento ng tubig lang ang gagamitin sa sasakyan natin, ay mapapatakbo na natin to ng maayos. Kilala niyo po ba ang ating kababayang ito na si Daniel Dingle? Ano po ba ang nangyari sa kanyang imbensyon? Since hydrogen is 14 times lighter than air, it goes immediately to the combustion chamber. So what you do here, you remove this one here. This is the fuel assist line. You remove this, the engine stops. You smell if there is fuel. If you water. Yeah. No, you smell it. If there is gasoline. No. Oh. This is what I'm making. Oh, so you start. You see, without this, it won't start. Now you put this one here. So the water runs. No, they say that maybe there is gasoline hidden there. You cannot mix hydrogen with gasoline. You cannot mix hydrogen with gasoline. You cannot mix hydrogen with gasoline. May kasama pa po bang iba para umandar yung sasakyan? Hindi, tubig lang. Malaki ang naging panghihinayang ng maraming tao, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Kasi nga, kung totoo na ang tubig na ito ang magpapatakbo sa ating mga sasakyan, siguro naman hindi tayo mamumroblema ngayon. Pero ano nga po ba talaga ang dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng maganda at positibo na mga pangyayari dito sa imbensyon ng ating kababayan na si Daniel Dingle? I started this invention way back 1968. It's already about 30 years ago, and I still keep improving it because in any invention there is always room for improvement. Mga kapatid, ang buong mundo po ngayon ay abalang-abala kung paano magiging sariwa o ano ang mga paraan upang maging sariwa ang simoy ng hangin. At isa sa tatamaan nito ay ang paggamit natin sa ating mga internal combustion engine ng mga fuels tulad ng gasolina at diesel. Aalisin po silang lahat. At by 2035, marami ng mga bansa ang hindi nagagamit ng internal combustion engine. Marami na po sila. Ibig sabihin, hindi nagagamitin ang mga makina ng mga sasakyan natin na gumagamit ng gasolina at ng diesel. Sayang. Kung talaga pong effective yung imbensyon ng ating kababayan na si Daniel Dingle, sana advantage tayo dito. Pero bakit po ba hindi ito pinansin ng mga scientists at ng mga inventor sa iba't ibang panig ng mundo? Mga kapatid, ang imbensyon po kasi ni Daniel Dingle na tubig lang ang ikakarga mo sa iyong sasakyan ay aandar na. Ito po kasi yung pamamaraan ng electrolysis na yung tubig ihiwalay mo yung hydrogen at saka yung oxygen. So pag nakuha mo yung hydrogen, yun po ang magiging carrier ng energy at magiging fuel. Ipinakita ni Daniel Dingle yung kanyang imbensyon doon na nilagyan niya ng tubig. Binuksan niya yung kuryente, nilagyan niya ng power. Ang hindi niya po naipakita doon sa proseso, or malamang dito sa video, ay yung hinaluan po niya ng sodium hydroxide. Ipinasok niya doon sa karburador yung gas na napoproduce ng electrolysis, dahil yung pong gas na yon, yung tinatawag na oxyhydrogen, yung pong gas na yon ay flammable. Talagang sa isang iglap, pagka yun ay naproduce mo, napakabilis niyang mag-ignite, sobrang lakas, sobrang powerful. At ang maganda doon, hindi siya nagpo-produce ng carbon dioxide. At hindi siya nagpo-produce ng hydrocarbons at kung ano-ano pang mga lason sa ating hangin. Kaya napakaganda po sana kung itong oxyhydrogen or yung tinatawag na HHO or yung hydrogen gas na yon na na-produce ni Daniel Dingle, magiging maganda po sana sa ating kapaligiran. Kaya lang po mga kapatid, kailangan pa rin siyang ihalo sa gasolina at sa diesel. Hindi ko pwede sabihin sa iyo lahat ng trade secret ko. Pwede ako nasa Amerika tayo. Kung halimbawang gasolina, let's say sabihin natin 70-30. Mga kapatid, ang proseso po ng electrolysis na mula sa tubig
Gagawin mo ang electrolysis na proseso para maihiwalay mo yung hydrogen at yung oxygen. At habang gumagana yung proseso na yon, makukuha mo ngayon yung hydrogen gas na dediretso na doon sa karburador nung ipinakita niyang sasakyan. At yung gas po na yon ay highly flammable. Napakabilis po nung mag-ignite. Kaya nga po, kapag itong hydrogen na to, hydrogen gas na yan, or yung HHO, kapag po yan ay hinalo doon sa fuel, papunta doon sa intake manifold ng ating sasakyan, mapa motorsiklo, mapa kotse, mapa diesel na makina, gumaganda yung kanyang combustion. Kasi nga po, highly flammable itong HHO or itong hydrogen. Yun nga lang, mag-iinit din ang makina mo. Tataas ang init niya dahil nga sa tindi ng combustion na nangyayari, yun nga lang, magpuproduce din po siya ng nitrogen oxide. The water. You need 1 liter of water to run for 1 hour. Pero, yung pong hydrogen gas na yon ay humalo doon sa gasolina na meron yung sasakyan. Hinahalo po yung tamang mixture ng hydrogen gas, hinihigop yun ng intake manifold at gumaganda po yung combustion ng makina. At lalabas naman sa tambucho mo yung nitrogen oxide. Yung kotseng ipinakita niya, wala pang catalytic converter yun, kaya malamang may nitrogen oxide na lalabas doon. Anyway, maganda yung imbensyon. Maganda yung ginawa niya. Pero nangyari na po ang electrolysis na yung tubig, ihiwalay mo yung hydrogen at saka yung oxygen. Bago pa ito ipakita ng ating kababayan na si Daniel Dingle na ginamit niya sa kanyang sasakyan. Yun ang bago nung panahon na yun kasi ginamit niya doon sa kanyang sasakyan. Diba? Kaya talaga naman napatunayan niya na napaandar niya yung kanyang sasakyan gamit ang hydrogen gas na produkto ng electrolysis. Ngayon mga kapatid, tingnan natin kung ano naman ang ginawa ng Toyota. Kasi noong 2021, sinubukan ng Toyota na gamitin ang hydrogen gas doon sa kanilang Corolla. Sinubukan nila sa Fuji Racetrack sa Japan at ginamit nila yon. Nagkaroon sila ng maraming tangke. Kasi nga, yung hydrogen gas, pag iyan na ilalagay mo sa container doon sa tangke, kailangan makapal na makapal yung tangke mo, 700 atmospheric pressure. Ganon, makokompress yan ng ganon. At kailangan mong mag-load ng maraming hydrogen gas. So sinubukan nila yon, ginamit nila yon, hindi sila nakontento. Kaya by 2023, ang ginamit naman nila, liquid hydrogen. Malaking tangke rin, mas nilakihan nila yung tangke. Yun nga lang, mas bumigat yung karga nila. Pero dahil sa liquid hydrogen siya, nagkaroon ng problema yung fuel pump ng kanilang sasakyan. Doon sa pagiging liquid form niya, yan po ay magkakaroon ng temperatura na negative 252 degrees Celsius. Sa sobrang lamig ng liquid hydrogen, yung kanyang pump, yung metal pump na ginagamit, yung bomba, nag-shrink yung piston. Kaya hindi siya makapump, nagkaroon ng problema. So, malamig na malamig po siya para maimbak mo. Dahil kung hindi, magiging gas state siya, magkakaroon ng blow-off. Pwede siyang sumingaw. Kaya nga sabi, doon sa racetrack, walang problema. Kasi ginagamit mo ng dire-diretso. Pero kung iimbak mo yan sa sasakyan mo, hindi pwede. Kasi dito sa Pilipinas, mainit po talaga. So, yung ambient temperature na yan, sabihin mo na lang na 30 or 35 degrees Celsius. Mainit na mainit po dito yan. Ang temperatura ng hydrogen doon sa kanyang liquid form ay negative 252 degrees Celsius. Yung init ngayon na nasa labas, patataasin yung kanyang temperatura, pwede po siyang maging gas state at sisingaw po siya. Kaya nga po sa BMW, sabi nila, 10 to 12 days, pagka iyan ay nilagyan mo ng hydrogen, sisingaw yan, ubos yan. So, yun po yung isang mga naging problema ng Toyota. Sinubukan nila yung gas, sinubukan nila yung liquid hydrogen, pero take note mga kapatid, ito mismong hydrogen yung ginamit nila. Liquid hydrogen, doon sa kanyang negative 252 degrees Celsius, tapos ipinasok nung system nila doon sa heater para maging gas, tapos ipinasok doon sa system ng Toyota, doon sa engine nila, yun yung ginamit nila, naging gas na. Yung kay Sir Dingle, so mula doon sa canister na pinaglagyan niya, tubig, nagkaroon ng electrolysis, hindi na niya tinrap yung gas, idinirekta niya sa karburador niya. Kaya kung mapapansin niyo mga kapatid, ganun din naman yung ginawa ng Toyota.
nagkaroon ng maraming problema. Kasi nga, doon pa lang sa unang test nila ng Toyota noong 2021, hindi sila nakapagpondo ng maraming hydrogen gas. Kasi nga, kakaunti lang ang mailalagay mo sa tangke. Pero kailangan gamitin mo kagad yun dahil sisingaw yun. Hindi siya pwede sa mainit na ambient temperature, sisingaw yun. Kaya nga ang ginagawa niyan, sa planta ng hydrogen, ginagawa pa nilang liquid yan. Meron silang liquefaction. So, dadalhin ngayon yung pag na-liquefy na siya, meron ngayong turbine na magnetic bearing ang gamit, idadalhin naman yan doon sa tangke. At pagdating doon sa tangke nila, kukunin na yan ng mga tanker. Liquid siya, in liquid state. Ngayon, itong invention po ng ating kababayan, nandun na siya sa first stage. Di ba? Nandun siya sa first stage. Nandun siya sa ginawa na rin ng mga naunang mga scientists nung araw. Doon sa ginawa po ni Mr. Dingell na kaunting hydrogen lamang yun na ipakita niya, napaandar yung sasakyan niya, eto na yung ginawa ng Japan. Malaking tangke na ang inilagay nila. Kasi nga, kung gagawin mong commercial to, kailangan maipakita mo sa buong mundo na yung gagamitin mong project or model ay akma na doon sa magiging paggamit ng mga lahat ng tao sa mga sasakyan nila sa buong mundo. So, failure yon. Nasira yung kanilang pump. Tapos, ito pa po mga kapatid. Ang hydrogen po kasi, ang mayroong pinakamaliit na molecules diyan sa mga elements na meron diyan sa table of elements. Ano? Pinakamaliit ang molecules niya. At yung molecule na yon, kaya niyang pumasok doon sa, halimbawa, yung tangke mo, winelding yan. No, kaya niyang pasukin yung mga singit-singit noon doon sa pagitan ng welding. Kaya nga yung mga tangke na ginagamit dito sa pag-iimbak ng liquid hydrogen or ng mga hydrogen gas, ay binabalutan pa yan ng insulation. May carbon fiber doon sa loob. Binabalutan po yun ng ganong klaseng material para hindi makapanuot yung hydrogen doon sa pagitan ng mga welding. At yun nga po yung tinatawag na metal embrittlement. Kaya niya ngayong sirain yun, kaya niyang palutungin yung mga metal na yun. So, isa yan sa magiging problema kapag hydrogen ang ginamit. Kaya yung mga gumagamit po ng mga sasakyan na hinahaluan ng HHO, siguro sa ngayon maganda. Kasi talaga makakatipid ka. 30% ng fuel mo, matitipid mo kapag nagkarga ka nun, kapag naglagay ka nun. Okay, makakatipid ka. Pero hindi mo napapansin, may mga nasisira na doon sa sasakyan mo. Kasi nga, meron siyang metal embrittlement. Saka mga kapatid, kung titignan natin yung carbon footprints, yun nga po ang sinasabi ng, climate change, no? Yung mga nag-aaral dito. Yung pag-produce nung HHO, na tinatawag na yan, yung oxyhydrogen, ginamitan mo rin yan ng energy na hindi renewable. Pwedeng kumuha ka ng kuryente para mapagana yung 12 volts sa supply mo. Doon sa electrolysis, kumuha ka ng kuryente sa grid. Kasi meron pong mga kulay ang hydrogen. Pero wag po kayong magtaka, baka sabihin nyo kulay green, kulay white, kulay black. Hindi po ganun yun. Yung mga colors po na yun, kung paano siya pinroduce. No, kaya nga yung green, yun yung green na ang production ng hydrogen ay galing sa renewable energy. Pwedeng galing sa solar, pwedeng galing sa windmill, tapos diretso sa electrolysis, at yun, nakaproduce ka ng hydrogen. Yun nga lang, ang problema doon, medyo static siya. May pagkakataon na mawawala yung solar pagka umuulan, hihina, ganun din sa windmill, pag humina ang hangin, so medyo static siya. Kaya yung mga nagninegosyo, hindi sila makataya dito ng malaking pera sa pag-produce ng hydrogen. Dahil nga po dun sa problema kung paano mo i-harness yung energy na gagamitin mo na makapag-produce ka ng green hydrogen. Pero yung iba nagpo-produce using yung coal. Hindi pa rin pwede. Coal power plant, hindi pa rin pwede. Using yung proseso sa methane. Okay, yun, makakakuha ka rin ng hydrogen doon. Pero gagamit ka pa rin ng ibang klaseng energy na hindi renewable. So mga kapatid, ito. Yung nangyari po doon sa imbensyon ng ating kababayan, bagamat hindi niya naituloy dahil yun nga po, pumanaw na po siya. So I keep working on it and then improving my invention, maybe thinking that one day, someday, maybe this invention will be used and it will help humanity. Totoo po mga kapatid, napaka-promising ng hydrogen. Hindi siya nagpo-produce ng carbon dioxide.
So napaka-safe niya. Yun nga lang, nagiging mahal ang production niya. Dahil nga po kung renewable ang gagamitin natin, merong ibang mga magiging problema pa para makapag-produce ka ng maraming hydrogen. At kung hindi mo naman gagamitin itong renewable, parang ganun din, baliwala din. Kasi gumamit ka rin ng mga fossil fuels, gumamit ka rin ng coal, kung ano-ano rin yung mga ginamit mo. So, baka lugi pa yung mamumuhunan dito. Kaya, walang namumuhunan halos eh. Kaya nga po sa Germany, nung sinimulan yung kanilang hydrogen car, yung hydrogen vehicle nila wala pang 100 yung bumili. Kakaunti lang. At kakaunti lang din po yung mga refueling station doon. Kasi nga po, meron ngang nangyari doon no? Nag-invest sila dito sa refueling station ng hydrogen at dahil nga merong metal embrittlement, nasira yung tangke nila, wala. Tumapon lang lahat yung hydrogen na yun, sumingaw. $1 million ang naubos nila. Wala na. Nagsara na. Kasi nga, kakaunti lang din naman yung mga hydrogen na vehicle nung panahon na yon. So, dito, kung gagawin mo siyang source ng energy sa planta natin, mas okay sana. Kung siya ang magpo-provide ng ating electric, yung kuryenteng ginagamit natin. Kaya lang, napakalaking pera. Sobrang dami ng ipuproduce mong planta para maka-generate ka ng hydrogen. Na sa panahon ngayon, halos hindi talaga nila kakayanin itong mga mamumuhunan sa hydrogen. At kapag ganun ang nangyari, mga kapatid, magiging napakamahal ng hydrogen na ikakarga natin sa ating mga sasakyan kung natuloy yung itong imbensyon ng ating kababayan na si Daniel Dingel. Ito pa po, mga kapatid. Ang pag-produce ng gasolina, diesel sa paggamit ng fossil fuels, gumagamit ng malinis na tubig. Ang ating mga farm, ang ating mga kapaligiran, ang lahat ng mga planta gumagamit ng malinis na tubig. Hindi naman sila mawawala kapag ka itinuloy mo itong pag-produce ng hydrogen fuel. Pero ang malaking kabawasan, dahil kung gagamitin natin na fuel ang hydrogen, ilang bilyon na litro ng tubig ang gagamitin mo dito para makakuha ka ng hydrogen. Di ba? So, magkakaproblema tayo sa iinumin nating malinis na tubig. Bagamat sinasabi natin na napakaraming tubig sa buong mundo, pero hindi mo naman lahat ng tubig na yan magagamit. Kasi kailangan mo pa rin ng malinis na tubig. Magpa-process ka pa rin. Another carbon footprint yun. Kasi pag pinrocess mo yung tubig na gawin mong malinis, isang malinis na drinking water, or yung gagamitin mo sa hydrogen fuel, isang malinis na tubig, may energy ka na naman na naubos. Kaya nga po, dito sa ating electromobility na nangyayari ngayon, napaboran itong electric vehicle na ginagamitan ng battery, ng lithium ion, lithium phosphate, sodium ion, at kung ano pa yung mga darating na mga bagong technology dito sa electric vehicle, ay dahil nga po, mas mababa ang nakita nilang carbon footprints sa paggawa ng mga bateryang ito. Hindi katulad ng hydrogen na magiging mahal, napakahirap i-produce, at hindi talaga masasabing yung mga mamumuhunan dito ay makakasigurado na sure na hindi siya magkakaproblema dito sa hydrogen. Samantalang itong baterya, ang problema lang dito, mga kapatid, ay yung production ng mga mini-minang mineral na yan, ng mga metals na yan, yung lithium, yung cobalt, magnesium, lahat yan. Sa ngayon, yun pa lang ang problema diyan. Pero sa hydrogen, napakaraming problema. Although, ito yung pinakamalinis na source of energy. Mga kapatid, ito pa. Hindi lang alam ng karamihan na si Toyota noong pa, 2015 pa, or mas nauna pa doon, gumagamit na pala siya ng hydrogen fuel cell sa kanilang mga hybrids. So, motor at ICE engine, ginagamit na yan ng Toyota noon pa. Hanggang sa ngayon, yung pinakabago nila ay itong Toyota Mirai. So, si Toyota, meron na rin siyang electric vehicle. Meron na, naglabas na rin sila. Meron na ng pick-up yung Hilux na bago. Meron silang ilalabas. Ngayon, gusto pa rin talaga nila na ituloy itong internal combustion engine at ang gagamitin naman nila ammonia. Ayaw talaga nilang ihinto yung kanilang proyekto kasi nasimulan na nila So, ammonia ang kanila namang gagamitin. Kaya, yung mga automotive manufacturer na gustong pumunta dito sa hydrogen fuel cell, may malaki pa ring problema
yung platinum saka yung iridium, mas rare siya. Yun po kasi yung nakalagay doon sa membrane, yung platinum at iridium. Mas marami yung lithium saka yung cobalt. Itong platinum at iridium, mas mahal siya at mas kakaunti. So iyan po yung laman ng membrane ng hydrogen fuel cell, yung stock. O ito pa isang problema. Sa mga malalamig na lugar, mga kapatid. Halimbawa, gumagamit ka ng sasakyan, yung Toyota Mirai, no, hydrogen fuel cell ang gamit niya. Doon sa malamig na lugar, pagbaba ng temperatura below 0 degrees, magyayelo na nga doon eh. Sa Japan, sa California, at sa iba pang bansa, magyayelo din yung tubig na nandoon sa iyong hydrogen fuel cell, doon sa membrane. Magkakaproblema ka. At isa po sa problema nila yon, kaya lalagyan na naman nila ngayon yun ng heater. So, lalong dumadami yung pagkakagastusan para lang magamit itong hydrogen fuel cell. Samantalang sa electric motor, doon sa battery na lithium, sodium, simpleng-simple. Walang ganitong mga problema. Ngayon mga kapatid, hindi po ako magtataka kung bakit hindi naging successful ang imbensyon ni Daniel Dingel. Kasi nga po, ginawa na ito ng Japan, ginawa na ng BMW at iba pang mga European na automotive makers diyan, ng Toyota, ginawa nila yan, ng Hyundai. Ang dami pa ring magiging problema. Nung panahon ni Daniel Dingel, hindi pa ganun katindi yung technology. Siguro kung nabubuhay siya lang ngayon, alam niya na ngayon na malaki palang problema kaya hindi talaga magiging successful ang paggamit ng hydrogen. So mga kapatid, yan muna ang i-share ko sa inyo at sa mga darating na panahon, dadagdagan ko pa yan. So ibig sabihin sir, wala pong gasolina na umiikot ngayon dyan sa makina para umandar po yung ating makina. Hindi ko pwede sabihin sa iyo lahat ng trade secret ko. Pwede ako nasa Amerika tayo. Kung halimbawang gasolina. Let's say sabihin natin 70-30. Ang akala ng iba kasi, tubig, hindi. Kasi masisira ang makina mo pag tubig ang pumasok sa makina mo. Kaya po mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Sana nakapagbibigay po ako ng positibong pananaw dito sa bagay na ito. At mabuhay po kayong lahat.